Hello, magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay magbablog ngayon patungkol po ito sa kung ano na bang update na ano na, parang nanginginig si Bato. At siya ay nagsasalita tungkol sa mga nabalitaan niya ng mga ICC investigators na andito daw sa Pasay City, sa hotel sa Pasay City, na kung saan ay kinukumbinsit o tinatakot ang mga ilang mga retiradong opisyal ng Philippine National Police na kung hindi sila pipirma bilang testigo laban kila Duterte at saka laban kila Bato, ay sila po ay malamang isasama sa kaso. Yan po ang nangyayari sa ngayon. So ngayon, ito naman si Bato, gamit ang kanyang bagong mandato bilang senador, ay matapang na po siya ngayon sa pagsasabi, imbestigahan ko kayo. Ganun po nangyayari. Papaimbestigahan niya talaga. Pero kung ako naman tingnan nyo is, siyempre naman kahit sino naman ay talagang manginginig sa takot kahit anong galing mo, di ba? Kasi ang unang-una, wala silang tiwala kay BBM. Pag wala silang tiwala kay BBM, ang mangyayari po ay iniisip niya, papaaresto sila anytime. So, ganun po ang iniisip ni Bato. So, kung ipaaresto sila, ano ba mangyayari? Sa sunod natin pag-usapan ko ano mangyayari. Basta kay sa akin, ang isa lang nakikita ko dyan, kung hindi, ay itong yung ano bang mangyayari doon sa impeachment? Yan pag-usapan natin yan. Okay. Ladies and gentlemen, sa estado po sa ngayon, mamaya magbablog ako ng update sa impeachment. Pero sa estado sa ngayon po ay kailangan naghahagilap ngayon, sa totoo lang, naghahagilap ngayon ng ebidensya ang prosecutor laban kay Bato, laban kay Duterte, laban kung sino pang ibang kakasuhan nila. Malamang kasama daw si Inday Sara, kasama naman si Bongo, kasama, alam mo, lahat yan, mga senador, pag binitbit yun na apektado, pag binitbit, papabor ba kay Sara? Siyempre, papabor kasi wala sila dyan, automatic babawasan ng 2 boto. Kasi ang kailangan ng kumakaso laban kay Inday ay dapat makakuha sila ng boto na 16. So kung walang yung dalawa sa 24, nabawasan ng 2 possibility nila. Anyway, hindi naman lang pwede makuha yung 2. It's either wala man o nandito sa Senado, si Bato at si Bongo halimbawa, ay lamang pa rin yung kay Inday kasi hindi makaboto. Kasi ang binibilang lamang para makonvict si Inday sa tinatawag ni impeachment ay kung ilan ang boto laban sa kanya. Hindi binibilang ang boto pabor sa kanya. Okay? So ngayon, titingnan natin ito. Si Bato, pag-usapan natin, ano ba meron dyan sa impeachment na yun? At ngayon parang atat-atat, siyempre, of course, alam ko naman na magaling sa intelligence gathering si Bato. At alam niya kung ano nangyayari at sinasabi niya sa may hotel dyan sa Pasay, dyan daw kinakausap ang mga retirado, mga general, kung sino pag ibang opisyal ng PNP na parang hindi inaalok, kundi parang tinatakot na kung hindi sila pipirma magiging testigo, ay talagang sila din ang kakasuhan. So, ang tanong naman ngayon, pwede ba mangyari yan sa Pilipinas? Sa totoo lang, pwede sila makapagpanotaryo, magdadala sila ng Pilipino na notaryo. Pero ang tanong, yung notaryado ba dito ay magagamit doon sa International Criminal Court? Halimbawa, si Karamat na imbestiga, pipirma siya, manunumpa siya sa harap ng abogado ng Pilipinas na notaryo publiko. Magagamit ba yung kanyang sinumpaang salaysay pagdating sa ICC? Hindi po, kasi ibang jurisdiction yun. Pangalawa, ay hindi rin tayo kasapi ng ICC, so mas lalong hindi tatanggapin. So the only way na matatanggap yung mga ginawa, halimbawa na salaysay rito, ay papanumpain ang mga pulis na makukuha andun sa embassy, kaya walang embassy ang ICC dito sa Pilipinas. So magsasagawa yan sila sa mga embassy na kakampi ang ICC. O di kaya na mayroong kasunduan sa ICC na ang lahat ng notaryado sa isang bansa na yon ay katumbas na rin ng notaryado sa harap ng ICC. The only way na
magagamit ng ebidensya ay, ulitin ko lang, kung ang isang bansa ay may agreement sa ICC at na ang agreement o kasunduan ay yung lahat ng notaryado sa bansang ito ay tatanggapin bilang ebidensya sa ICC. Pwede po yan. Pero anong gagawin kung dito sila sa Pilipinas? Hindi, kung sinong bansa na yun na mayroong agreement sa ICC, doon sila pupunta, makiusap sila sa embassy doon at doon sila maglalagda, magsusumpa. Ganoon po yun. Pero, siyempre, criminal case po yan. Hindi po pwede yung affidavit lamang ilaban para kay Duterte o kay Bato o kung sino. Kailangan ipaupuin mismo yung taong nagsalaysay para malaman kung totoo hindi, examinin siya, saka palang malaman kung ang ebidensya niya ay proof beyond reasonable doubt. Pakinggan natin itong mga balita kanina. Inquiry into alleged threats received. Ibig sabihin, si Bato de la Rosa, para ma-preempt yan, magsisimula siya ng investigasyon sa Senado. O siyempre, mas magagawa niya kasi marami na siyang kakampi. Si Marcolita, matinding kakampi yan. O si Bungo, si Robin Padilla. O si Amy, matinding magtanong. O sino pa? Marami pang iba. Si Alan Peter Cayetano. Ganon. Rosa says he will launch a Senate inquiry into alleged threats received by retired police officers from investigators of the International Criminal Court. So, ibig sabihin, sa ganong sitwasyon, sino ba ang pwedeng ipatawag ni Bato? Ang pwede lamang po niya ipatawag yung mga Pilipino. Wala siyang karapatan na ipatawag yung mga taga-ICC na pumunta rito. Kasi hindi naman natin citizen yan. Pero yung mga pulis na kinausap, dahil citizen natin, pwedeng maipatawag ng Senado na kung hindi sisipot, ay pwede silang hulihin at ikulong. Kaya gagamitin ngayon nila ni Bato ang kanilang compulsory power para imbestigahan kung sino-sino ang mga tinanong kinausap ng ICC. At siyempre, pag maimbestigahan nila, sikreto kausapin, huwag i-withdraw mo na yan. De La Rosa claims the ICC has an ongoing mission in a hotel in Pasay City where they are forcing retired police officers to sign an affidavit that would incriminate him and former President Rodrigo Duterte. He adds these developments run in contrary with the Marcos administration statements that they are not recognizing the jurisdiction of the ICC. De La Rosa called on the president to immediately deport the alleged foreign investigators. Kaya lang, ang problema ni Bato, hindi siya nagtitiwala ngayon kay BBM. Kasi si BBM, o nag-aalok, inabot ng kamay, o magkakaibigan na tayo. Hindi niya tinanggap. Sabi nga ni Bato, extreme sincerity ipakita mo sa amin kasi nadala na ako sa iyo. Sinabi mo na wala ng ICC tapos hinuli si Tatay Digong. Yan ang sinasabi niya. Pakinggan natin ang tanong sa kanya ni Karen Davila. So let's talk about first the ICC. There is no warrant issued against you as of yet. Ang dinidinig ngayon is former President Duterte. You are now a sitting senator. I mean, let's be honest. If a warrant comes out against you, would you surrender yourself to the ICC or papayag ka ba na isurrender ka ng administrasyong ito? Yun lang ang masasagot ko lang sa iyo, Karen, is I am prepared for that. Alam mo, sa totoo lang, Mr. Bato, kung nakikinig ka sa akin, simple lang sasabihin ko sa iyo, at wala kang dapat ikapangamba. Unang-una, walang huhuli sa iyo kasi nadala na sila. Hindi na nila pwedeng gawin yung ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi na pwedeng gagawin yun kasi mababagsak lalo si BBM. Kita mo bumagsak sa buto. So ngayon, ano ang gagawin mo? Simple lang. Kung ako abogado mo, pag meron, total may nakabinbin ka naman na kaso doon sa ICC, kasama ka sa kaso sa pag-question sa paghuli kay Tatay Digong, kasama ka doon sa pagdidesisyon ng Supreme Court ng Pilipinas at maglalatag ng utos ang Supreme Court kung papaano ang susundin para mag-aresto sa mga tao na may warrant of arrest galing sa ICC. Kaya wala kang dapat ipangamba. Ngayon, ang lawak naman ng intelligence ng tainga mo kung saan ka makakarinig, makakuha ng impormasyon, at kung meron man, madali lang kung inaresto ka man
ay i-delay mo lang yan kahit ilang oras, tatakbo kagad ang abogado mo sa Pasay RTC o kasi dyan naman ang airport. Eh kung ako abogado mo, isang oras lang, wala pang isang oras, maipapile ko na kagad sa korte ang kaso at utusan sila ng korte, wag nyo dalhin si Bato. O yan. Bato ha. Simple lang yan. Kung magaling abogado mo, simple lang yan. I am prepared for that. And I don't have to telegraph my moves, my plans. Mm. I am ready for that. I am ready for that. Oo. You're ready for that, but nakita nyo na yung nangyayari kay dating Pangulong Duterte ngayon. Would Yes. you allow yourself na nandun ka din? Na nakakulong? As I've said, I am ready for that. I Ayaw don't sabihin. need to telegraph everything. Ayaw Because, sabihin. Tama This lang is, yan. Strategy. Dapat strategic mind ka rin. Hindi ka masyadong kung hindi ka magpapa-preempt sa mga gagawin mo. As I have said, I'm ready. I'm ready. But as a sitting senator, are you expecting the Senate and the office to protect you? Yes. Regardless kung sino man magiging Senate Ayun President. pala, ang ibig sabihin na ready ang siya at protektahan siya ng Senado, sabi niya, kung mangyari man gano'n na may warrant of arrest, nandun lang siya sa loob ng Senado, hindi siya aalis, hindi siya lalabas. Walang pwede maka-aresto sa kanya pag nasa loob siya ng Senado. Doon siya matulog, doon siya maligo, doon ay sa lahat-lahat. Amen. Whether it be si Chis Escudero pa rin or yung incoming, I'm sure, one of the incoming returning senators ay pwedeng maging Senate President din, si Senator Tito Soto. Okay. Yan na po ang ating vlog, no? At yan ang update. Ibig sabihin, natatakot po. Sa totoo lang. Sa totoong kwento lang, natatakot si Bato. Pero isa lang naman sasabi ko rito, kung ako ang abogado niya yan, napakadali lang gagawin yan. Wala siya dapat ikakatakot. Hindi siya madadala sa ICC. Okay? Hanggang dyan lang. Stay back ka. Please go back. In 5 minutes, magbablog ulit ako. Ang pag-usapan natin, yung update sa ICC kay Tatay Digong. Magandang gabi po sa lahat.